Hello, this is Nemes Ayuhay and welcome po kayo sa aking YouTube channel at welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At sa pagkakataong ito, nandito na po tayo sa chapter 15 ng The Gospel of Jesus Christ according to John. At ang pag-uusapan natin ngayon, yung sinabi ng ating Panginoong Kristo, I am the vine and you are the branches. Tara na po at panoorin po natin. Hello po, muli tayong mag-aral ng banal na salita at itutuloy lang po natin ating serye na ating pag-aaral dito po sa Gospel of Jesus Christ according to John. At nandito na po tayo sa chapter 15. Kung tatandaan nyo nung nakaraan ay pinag-aralan natin yung chapter 14. At ito ay may kinalaman doon sa pagsasalaysay ni John. Kung tatandaan nyo, diniscuss natin yung Synoptic Gospels. Ano yung Synoptic Gospels? Yung Matthew, Mark, and Luke. Pare-pareho sila ng kwento tungkol doon sa crucifixion ng ating Panginoong Kristo o sa buhay ng ating Panginoong Kristo. Ang kanilang kwento, after nung Last Supper ng ating Panginoong Kristo ay, ang sumunod na eksena ay yung aresto, yung pag-aresto na sa kanya at sunod-sunod na po yun hanggang sa mapako po siya sa krus. Pero si John po ay merong ikinwento, inilagay niya dito sa serye ng ating pag-aaral dito sa kanyang aklat, in between doon sa Last Supper ng ating Panginoong Kristo at doon sa kanyang pag-aresto. At ito nga yung apat na chapters, chapter 14, chapter 15, chapter 16, and chapter 17. At yung chapter 18, yun na po yung aresto. So, dito po ay ipinahayag niya, yung kinuwento ni John yung preparasyon na ginawa ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad, para maihanda sila doon sa kanyang kamatayan. Dito ay pinakakalma sila, pinangangakuan, binibigyan ng warning at ipinagdadasal. Tingnan po natin muli yung illustration na ipinakita natin noong nakaraan sa chapter 13 at ganito yung ating makikita, yung Gospel of John in between the Last Supper at saka doon sa arrest ay meron pong apat na chapters, yung chapter 14, chapter 15, chapter 16 and 17. At ngayon natapos na po tayo doon sa chapter 14, at doon sa chapter 14 ay diniscuss natin yung the way, the truth, and the life, At yung isa pa ay yung if you love me, keep my commandments, Dalawang video po ang nagawa natin doon sa chapter 14 at ngayon po ay naandito na po tayo sa chapter 15. At dito po sa chapter 15 ay gumamit siya ng parable. Madalas po ang ating Panginoong Kristo gumagamit ng parable sa kanyang pangaral at dito ay gumamit siya ng parable. At itong parable na ito ay iniuugnay niya doon sa kanilang ugnayan, relationship niya sa kanyang mga alagad. At ito yung parable, kilala po natin itong parable nito. Ito yung parable na the vine and the branches. At ganito niya po sinimulan ito. Ang sabi niya po sa verse 1 o chapter 15 verse 1 ay ganito po ating mababasa. I am the true vine and my Father is the gardener. So, ito po ay ang pasimula niya dito po sa chapter 15. Na sinasabi niya nga, ito yung kanyang parable, sinasabi niya nga na siya yung true vine at yung kanyang ama ang gardener. So, alam naman po natin yung ginagawa sa pagsasaka, meron pong magsasaka, yun po yung nagtatanim, at meron siyang sinasaka, yun po yung kanyang itinatanim. At ang itinatanim dito ay yung ating Panginoong Kristo bilang vine, at yung nagtatanim yung kanyang ama bilang siya po yung gardener, siya po yung magsasaka. So, ito po yung illustration, ipinakikita niya
para maipakita niya yung yung relationship niya doon sa kanyang mga alagad. Pero may warning po dito eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong chapter 14, 15, 16, 17, kasama po doon yung pagbibigay niya ng warning. At dito, nagbibigay siya ng warning dito sa parable na ito. Kung babasahin po natin verse 2, ganito po ang ating mababasa. He cuts off every branch in me that bears no fruit, which every branch that does fruit, he prunes, so that it will be even more fruitful. So, yung pong mga hindi nagbubunga, sabi ng ating Panginoong Kristo, pinuputol ng aking Ama. Pinuputol yung mga sangang hindi nagbubunga. Pero syempre, yung nagbubunga, ay lalo niya pang lalo pa niyang pinasasagana. Nililinis niya at lalo niyang pinasasagana upang ito ay lalong magbunga. Ito po ay warning. At ito po ay ay may pagsalungat doon sa madalas nating naririnig doon sa sinasabing once saved, always saved. Sapagkat itong mga branches na ito ay naka-attach na sa ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin sila ay ligtas na. Pero sabi ng ating Panginoong Kristo, sila ay pinuputol ng kanyang Ama. So, yung kanilang kalagayang naka-attach sa ating Panginoong Kristo ay nawawala. Ibig sabihin, ang kanilang kalagayang ligtas ay nawawala. So, hindi guarantee na once you are saved, you will always be saved. Kasi nga, naaalis natatanggal Kagaya rin po yan ng sinulat ni Jude. Kung natatandaan nyo si ating Panginoong Kristo, sabi niya, hindi ang Judas Iscariote. May binabanggit siyang isa pang Judas, pero sabi niya, hindi ang Judas Iscariote. Ito po ay si Judas na isa sa kanyang mga apostol. At gumawa rin po ito ng sulat. At ang sulat niya ay may kinalaman rin po sa sa pananatili sa ating Panginoong Kristo, sapagkat may posible na mahiwalay sa ating Panginoong Kristo. Yung kalagayang ligtas, posibleng mawala. At isa sa mga illustration ni Judas ay yung tungkol sa sa mga Israelita doon sa paglaya nila sa bansa ng Ehipsyo, sa pagliligtas ng Diyos sa kanila sa bansang Ehipsyo. At ganito ang ating mababasa sa verse 5. Though you are already know all this, sabi ni Judas, alam niyo naman to story ito I want to remind you that the Lord at one time delivered His people out of Egypt. So iniligtas ng Panginoon yung kanyang bayan palabas ng Ehipsyo. Pero ano nangyari? But later destroyed those who did not believe. So makikita natin dito, miski yung sa sulat ni Judas, ay nagbibigay siya ng paalala, Itong mga taong to ay naligtas na, pero later on ay pinuksa sila ng Diyos dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. So hindi garantiya na ikaw ay naligtas na ay mananatili kang ligtas. Kinakailangan panatilihin mo yung pagliligtas na ginawa sa iyo ng Diyos. Ito mga ito hindi naniniwala, natural sila ay madi-destroy. Isa pa sa example na binigay ni Judas tungkol sa bagay na ito ay yung mga anghel sa langit. Ang sabi niya sa verse 6, and the angels who did not keep their positions of authority but abandoned their proper dwelling, these he has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day. So, sabi ni Judas, pati nga yung mga anghel basahin natin sa Tagalog, ganito po ang ating mabasa. At ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniiwan ang kanilang sariling tahanan, ay iningatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. So itong nagpabaya, yung mga anghel nagpabaya sa kanilang tungkulin, nagpabaya sa kanilang pamunuan. Ano nangyari sa kanila? Dadalhin sila sa paghatol.
na dadalhin sila ng purgatory. Itatali sila, mag-iintay sila ng ng kanilang paghukom. No, dati silang nasa kalagayang maganda, dati silang nasa kalagayang ligtas, pero ngayon ay nanganganib sila sa sa paghukom sa dakilang araw. At isa pa sa example na ibinigay yung Sodoma at Gomorrah. At ganito mabasa na sa verse 7. In a similar way, Sodom and Gomorrah and the surrounding towns gave themselves up to sexual immorality and perversion. They serve an example of those who suffer the punishment of eternal life. Sa Tagalog yan, ganito ang ating mababasa. Gayon din ang Sodoma at Gomorrah. Ang mga bayang nasa palibot ng mga ito na dahil sa pagkabuyo, sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman ay iniligay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. So isang example na binigay ni Judas, ang ganda na ng kalagayan ng bayan ni Lot, ng pamilya ni Lot, ng kanyang mga kababayan sa Sodoma at Gomorrah. Alalahanin natin, ito'y pinili ni Lot sapagkat ito'y magandang lupa, na magandang lupain. Pero ito ay ay giniba rin ng Diyos sapagkat sila ay nagpakabuyo sa kasalanan. Hindi nila iningatan yung kanilang ligtas na kalagayan. Kaya sila hinatulan. At yun rin po yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Yung mga alagad niya na hindi nagbubunga ay puputulin ng kanyang ama. Muli natin basahin sa verse 2. Ang sabi po ay ganito. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. So sabi ng ating Panginoon Kristo, ay pinuputol ng aking ama yung mga hindi nagbubunga. Pero yung nagbubunga ay patuloy niyang nililinis upang patuloy na magbunga. At sinabi niya nga doon sa verse 3, you are already clean because of the word I have spoken to you. So, sa pamamagitan ng mga salita at mga aral ng ating Panginoon Kristo, ang kanyang mga alagad ay kanyang nalinis na. At sabi niya nga sa verse 4, remain in me, manatili kayo sa akin, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. So, pinagpatuloy niya pa rin yung parable niya tungkol sa vine and branches. Ang sabi niya, walang branch na nagbubunga kapag nahiwalay na siya sa puno ng ubas. Ganon rin ang sabi niya, kagaya nyo. Kung kayo'y mananatili sa akin, magbubunga kayo. Pero kung hindi na kayo mananatili sa akin, hindi na kayo magbubunga. Kung kayo nananatili sa akin, hindi kayo nagbubunga, maaalis kayo sa akin. So, may danger. Merong paalala ang ating Panginoon Kristo. Babala ang ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad. Gusto niya na ang kanyang mga alagad ay manatili sa kanya. At gusto niya ang kanyang mga alagad ay magsipagbunga. Sapagkat kung hindi sila magsisipagbunga, yung kanyang ama sa langit ang magtatanggal sa kanila. Kaya nga, sabi niya sa verse 5, I am the vine. Ako yung puno ng ubas. You are the branches. Kayo yung Kayo yung mga sanga. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit, and apart from me, you cannot do anything. So sabi niya, ako yung puno ng ubas kayo yung mga sanga. Kung kayo ay mananatili sa akin at ako'y mananatili sa inyo, so yung relationship ay intact ng kanyang mga alagad at siya. At ang sabi niya, you will bear
much fruit. Magbubunga kayo kapag kayo ay naka-attach sa akin. Pero kung kayo ay hiwalay na sa akin, wala kayong magagawa. Naalala ko yung mga example na ginibigay ng mga pastor sa kanilang mga sermon. Yung in-spell nila yung Christian, Christian, Christian. At dito sa kanilang illustration, tinatanggal nila yung Christ. At ang naiiwan ay yung I-A-N. At pagtanggal nila do sa Christ at matitira yung I-N-A, ay yung I-A-N, itong I-A-N ay binibigyan nila ng kahulugan na I am nothing. Therefore, yung Christian po, kapag nawala na sa kanya yung Christ, siya ay wala. Walang halaga. He is nothing. So, ginamit ko lang at naalala ko yung madalas na ginagamit ng mga pastor sa kanilang mga pagsesermon. Na maganda namang illustration, kapag wala ka kay Kristo, wala ka. Wala kang halaga. So, sa verse 6, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withered. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. So, naalala niyo yung sinabi ni Judas tungkol sa Sodoma and Gomorrah? Sila ay example ng mga taong dadalhin sa sa eternal punishment. At ganoon rin yung mga alagad na hindi nanatili sa ating Panginoon Kristo. Sila ay matutulad sa sa mga sanga na na matutuyot at at itatapon, at sila ay itatapon doon sa naglalagablab na apoy. So may warning ang ating Panginoon Kristo. Ang gusto ng ating Panginoon Kristo, manatili tayo. Once na tayo ay nasa Kanya na, tayo ay manatili sa Kanya. Sapagkat alam niya ang danger ng mga taong wala na sa ating Panginoon Kristo. Ang kauuwian nito ay yung eternal fire. Yung paghatol ng Diyos sa sa mga huling araw. At ayaw natin yun. Ayaw mo yun, di ba? At ayaw ko yun. So, ang pinakasusi dito ay tayo po ay bilang mga sanga ng ating Panginoon Kristo ay manatili tayo sa Kanya. Sa verse 7, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, if you remain in me and my words remain in you. So, dalawang bagay yun. Mananatili ka kay Jesus, mananatili ka rin sa kanyang mga salita. Mananatili ka sa kanyang aral. Natatandaan niyo, sinabi niya ng ating Panginoon Kristo ang nananatili sa aking salita, sila ang tunay na alagad ko. Diba? So, ganun rin po. Sana ay manatili tayo sa mga turo at aral ng ating Panginoon Kristo, manatili tayo sa Kanya. Sapagkat yun yung basihan na tunay tayong alagad ng ating Panginoon Kristo. Sa verse 8, ganito po ang ating mabasa. If this is to my Father's glory that you bear much fruit. So sa ikaluluwalhati ito ng aking Ama na gusto ng aking Ama na kayo'y magsipagbunga. Bakit? Ang sabi doon, ulitin natin pagbasa, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. So ito pong pagbubunga ng kanyang mga alagad, sinasabi niya, ito'y patunay na kayo'y mga alagad ko. So, dito sa aklat na ito na ating pong tinataludtod, ito pong ating serye ng pag-aaral dito sa Gospel of John. 3 beses niyang binanggit itong mga bagay na ito Kung tatandaan niya doon sa John chapter 8 verse 31, ganito po yung sinasabi doon If you hold to my teaching, kung mananatili kayo sa aking mga turo, you are really my disciple. So sa
ang basihan ng tunay na alagad ng ating Panginoong Kristo, yung manatili sa kanyang aral, yung manatili sa kanyang salita. E doon sa John 13 verse 35, ganito naman po ang ating mababasa. If you love one another, you are my disciples. So, kayo'y tunay na aking mga alagad kung kayo nagmamahalan sa isa't isa. At ang isa pa ay doon nga sa huli nating binasa sa John chapter 15 verse 8 na sabi, you bear much fruit, showing yourselves to be my disciple. So sa pagiging alagad ng ating Panginoong Kristo, dapat siyang manatili. O tayong mga alagad ng ating Panginoong Kristo, dapat tayong manatili sa kanyang aral, sa kanyang salita. Dapat tayo'y nagmamahalan sa isa't isa at dapat tayong nagsisipagbunga. Ito yung patunay na tayo nga'y mga alagad ng ating Panginoong Kristo. Tandaan po natin yan, tatlong bagay yun, no? Manatili sa kanyang salita, magmahalan sa isa't isa, at magsipagbunga. Ayan yung kinukonsider ng ating Panginoong Kristo na na kanyang mga alagad. At bilang puno ng ubas, hindi tayo mapuputol sa kanya. Hindi tayo puputulin ng kanyang ama, no? Sa puno ng ubas bilang mga sanga. No? Sapagkat napapatunayan natin tayo'y tunay na mga alagad ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat unang-una, tayo'y nananatili sa kanyang salita. Pangalawa, tayo'y nagmamahalan sa isa't isa. Pangatlo, tayo ay nagsisipagbunga. At dapat maganap natin po yan. At doon sa verse 9, ganito po ang ating mababasa. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. So hindi lang ikaw magre-remain sa ating Panginoong Kristo, magre-remain ka rin sa pagmamahal niya, magre-remain ka rin sa kanyang mga aral. At doon sa verse 10, ang sabi, if you keep my commands, o yun yung mga aral niya, yung mga utos niya. Now, if you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in His love. So sa verse 11, ganito ang ating mabasa. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. At doon sa verse 12, ang sabi niya, my command is this. Inulit niya lang po ito. Love each other as I have loved you. Natatandaan niyo, may video po tayo dyan, no? Na love one another, na kung hindi niyo pa napapanood rin po ninyo dito sa chapter 13 po ito, no? Na sabi niya, kayo ay mag-ibigan sa isa't isa. Ito po yung palatandaan na tayo ay ay mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. So sa verse 13, ganito po ang ating mabasa. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. So, sabi niya, ito yung wala nang dadakila pang pag-ibig tulad nito no? Yung handa mong ialay ang iyong sarili para sa iyong kaibigan. At yan ay ginawa ng ating Panginoong Kristo bilang bilang ilustrasyon ng dakila niyang pagmamahal sa atin. At ito nga po yung binigay na definition niya tungkol sa pag-ibig. Ito ay mababasa natin doon sa 1 John chapter 3 verse 16 to 18 at ganito po ang ating mababasa. This is how we know what love is. No? Dito natin makikilala kung ano ang pag-ibig. Sabi niya, Jesus Christ laid down His life for us. No? Ibinigay niya yung kanyang buhay sa atin. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. So, ibinigay ng ating Panginoong Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Tayo man ay dapat ibigay ang ating mga sarili sa ating mga kapatid. Na? At sabi na, if anyone has material possession and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? O nga,
Paano mo papatunayan yung pagmamahal? Na ang sabi nga ng ating Panginoong Kristo, ang requirements natin ay yung handa tayong ialay yung ating mga sarili sa ating mga kapatid. Yung example na binigay dito, kung meron kang possession at nangangailangan ng tulong ng kapatid, hindi mo naman binibigyan ng pagtutulong. Paano mo masasabing mahal mo yung iyong kapatid? Doon lang sa pagbibigay, hindi mo na magawa. Paano pa kaya magagawa mo yung pag-aalay ng iyong sarili para sa Kanya? So, yun yun. Sabi nga doon sa 18, Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and truth. So, wag tayong magmahal, wag natin sabihing mahal natin yung ating mga kapatid sa salita lamang at sa ating dila. Kundi ipakita natin yung ating pagmamahal sa pamagitan ng gawa at ng katotohanan. Yun, sa totoo lang. Sabi nga, real talk. Kinakailangan magsabi tayo ng totoo. Kung totoo tayong nagmamahal, makita sa ating gawa. Sapagkat isa yan sa patunay na tayo ay alagad ng ating Panginoong Kristo kung nagmamahalan tayo sa isa't isa. Kung mahal niyo ko at mahal ko kayo. Yun po yung isa sa mga bagay na dapat nating matandaan upang tayo ay hindi putulin ng Diyos. Hindi tayo ihiwalay sa ating Panginoong Kristo. Huwag ma-endanger yung ating pong yung ating pong kaligtasan. Huwag malagay sa alanganin. At sabi doon sa 14, You are my friends if you do what I command. Kung natatandaan nyo, si Abraham ay kinilala rin ng Diyos na kanyang kaibigan. Bakit? Sinunod kasi ni Abraham yung kanyang mga salita. Sinunod ni Abraham yung kanyang palatuntunan. Sinunod ni Abraham yung kanyang mga tagubilin. Kaya kinilala ng Diyos si Abraham bilang kanyang mga kaibigan. At ganun rin ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo sa atin. Tayo'y kanyang kaibigan kung sinusunod natin ang kanyang mga kautusan. At sa 15, sabi ay ganito, I no longer call you servants. Hindi ko na kayo tatawaging alipin. Because a servant do not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. So, simula ngayon, tatawagin ko na kayong mga kaibigan. Sapagkat yung mga bagay na natutunan ko sa aking Ama, ibinahagi ko sa inyo. Wala naman akong nilihim. Kung ano yung mga bagay na tinagubili ng Ama, ibinigay ko sa inyo. Sabi 16, ganito po ang ating mabasa. You did not choose me, but I choose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last. And so that whatever you ask in my Father, in my name, the Father will give you. This is my command. Sabi niya, love each other. So, lagi niyang binibigyan ng pansin niya. Sapagkat yun yung patunay. Ang patunay na pagiging alagad ng ating Panginoong Kristo nananatili sa kanyang salita. Ang patunay na alagad ng ating Panginoong Kristo ay nagpapatuloy sa pagbubunga. Ang patunay na alagad ng ating Panginoong Kristo ay nag-iibigan sa isa't isa. Sana po ay may natutunan kayo sa maikling panahon ng inyong pakikinig at panonood ng video ito. Sana po ay natutunan nyo ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad ng ating Panginoong Kristo. Siya po yung puno ng ubas. Tayo po ang mga sanga. At dapat po tayong manatili sa Kanya bilang Kanyang mga sanga, bilang Kanyang mga alagad. Na tayo ay nananatili sa Kanyang salita, tayo ay nagmamahalan sa isa't isa, at tayo ay patuloy na nagbubunga. Hanggang sa muli, sana po ay magkita-kita tayo sa mga susunod pang video
na akin pong i-upload. Maraming salamat po sa inyong oras. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell para sa ganon ay kung meron po kaming mga bago pang mga video na akin pong i-upload ay ma-notify kayo at i-like nyo na rin po kung nagustuhan niyo po ang video ito. At kung maaari ay i-share nyo na rin po ito sa inyong mga kaibigan para sa ganon sila man ay makapanood ng mga video ito. At sana po ay kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. Muli, ako po si Nehemio Sayuhay. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo at sana po ay panoorin nyo na rin po yung video ito nasa sa inyong harapan at pindutin nyo na rin po itong bilog para sa inyong mga subscription. Maraming salamat po.